Hi mga friendship! Pagpapalit nga pala ako ng bedsheet at kurtina. Bago mag-start, tatalihan ko muna yung buhok ko para naman presko. Inuna ko muna yung kurtina namin sa kwarto. Nilalagyan ko nga pala yan ng sipit kasi pagbukas ng electric fan, nililipad sa mukha namin. Nakakainis kaya pag ganun. So ayan na nga, pinalitan ko na nga ng bago. Ay, luma nga pala yan. Hindi pa nga pala ako nakakabili ng mga bagong kurtina kasi wala pa akong pambili. Oo mga friendship, matagal na yan. Siguro nung bago pa lang kami lumipat dito, year 2014 yata yun. O diba, magka 10 years na yun sa amin pero mukhang bago pa naman. So next ko naman pinalitan ng mga punda. Nakakahiya man aminin mga friendship. Last ko yatang palit dyan noong September pa. O, bawal ang judgmental dyan ha. O, ito na nga, magpapaliwanag na nga ang friendship nyo, no? Kasi ganito nga yun. Kasi nga, busy nga ako sa trabaho. At busy rin ako sa pag-aalaga ng anak ko. Kaya yun, ngayon ako nagkaroon ng time dahil wala akong pasok. O, diba, nagpaliwanag ang friendship nyo. Kung di pa nga nangati yung mukha ko dyan, hindi ko maiisipang palitan yung bedsheet ko at punda ko eh. Naisip ko na lang, ay oo nga pala, ang tagal ko na pala hindi napapalitan ng mga punda ko. So yun na nga, pinalitan ko na nga yung bedsheet ko. Nilalagyan ko nga pala ng panipit yan bawat kanto. Kasi ba naman, pagising namin, nahuhubaran na yung kama namin. Kaya ayun, nilalagyan ko na ng sipit bawat kanto. O diba, hindi ako matapos-tapos sa pag-cover ko ng kama. Paano ba naman, baligtad pala yung paglalagay ko. So yun na nga, nilagay ko ulit yung kubri kama. Bakit ba kasi ang hirap ikabit neto? Ang hirap ang buhatin ng foam, pagkabigat-bigat. Ayun, sa wakas, nakabit din kita. So yun na nga, lalagyan ko na nga ng sipit na may garter ang bawat kanto para naman hindi matanggal, hindi naman mahubaran ng kama namin. Nabili ko nga pala yan mga friendship sa Shopee. Mura lang yan mga friendship. Medyo mahirap din pala ikabit yan mga friendship. Kailangan nyo mag-ipon ng maraming pasyensya para may kabit lang yan. Sunod ko naman pinalitan yung mga punda. Marami nga pala akong mag-unan kasi gusto ko marami akong yakap. At marami rin akong tandayan. At ito namang maliit na unan na ginagamit naman ni Baby Jenjen. So yun na nga, natapos din ako sa wakas. Sunod ko naman pinalitan ng kurtina sa kabilang kwarto. Ewan ko ba naman sa panganay ko bakit niya tinali ng ganito yung kurtina niya. Malapit kasi yung bintana sa kama kaya baka lumilipad sa mukha niya. Magpapalit na sana ako ng punda. Kaya lang nagbago ang isip ko. Kurtina muna yung ikakabit ko. Sana naman hindi naman ipulupot ng anak ko tong kurtina niya, no? Ibubuhol ko na lang yung gitna ng kurtina para naman yung tumama sa mukha niya. Bandang bintana kasi yung headboard ng kama niya kaya tumatama yung kurtina sa mukha niya. Sunod ko naman pinalitan ng kanyang bedsheet. Yung bedsheet niya pala wala palang clip bawat kanto. Kaya tuloy pag umihiga siya at pagising niya sa umaga nahuhubaran na yung kama niya. So yan na nga, pinalitan ko na yung kanyang mga punda. O diba, nakapatong pa ang paa ng friendship nyo. At pagkatapos ko naman sa dalawang kwarto, ako ay bumaba naman. Pinalitan ko naman ng kurtina dito sa sala namin. Makikita nyo pala may gate yung hagdanan namin. Paano kasi si Baby Jenjen umaakit ng hagdanan? Para safe na lang, nagpagawa na lang ako ng gate dyan. O diba, siya na lang ako sa nagsarado ng gate. Kaya nga sabi nila, pag may anak kang maliit pa, walang aesthetic ka aesthetic. Laging makalat lang ang paligid. O diba, tinatali ko nga pala yung kurtina sa gitna para naman may pumasok na hangin. So hanggang dito na lang mga friendship. Salamat sa panonood. Bye!